Ang pag-aaral po natin ngayon ay may layunin na matulungan tayo na magkaroon ng mas malawak na pananaw at matulungan tayo na magkaroon ng mas malawak na pagkaunawa tungkol sa kaligtasang ating tinanggap mula sa Amang Diyos sa pamamagitan po yan ng ating pananampalataya kay Jesus, at magbunga po ito sa atin ng hindi lamang bagong relasyon sa Diyos kundi magbunga din ng mabuting relasyon sa kapwa mananampalataya, particular po sa loob ng ating kalipunan bilang magkakapatid kay Kristo. Ang Ephesians chapter 2, kung saan magmumula po yung mga piling talatang ating pag-aaralan, ay nagtuturo sa atin na dati tayo mga spiritually dead. Pero ngayon, binigyan ng buhay ng Diyos na dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, pinagkasundo tayo sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Kaya po ang church o ang iglesia ay pagsasama-sama ng mga tinubos ni Kristo na merong bagong relasyon sa Ama, sa Diyos Ama, at may maayos na relasyon din sa kapatid sa Panginoon. At lahat ng yan, lahat ng pagbabagong natatamo natin, bagong kalagayan, bagong identity, lahat po yan ay nagiging posible dahil kay Jesus. Dahil sa kanyang mabuting balita, yung ebanghelyo o yung gospel. At sa katotohanan po ng pagkakaroon natin ng bagong pagkakakilanlan, pagkakaroon natin ng bagong kalagayan dahil kay Kristo, at sa pagsusuri natin sa ating mga sarili, ano yung mga ginagawa nating hakbang para mapanatili nating matatag at para mapanatili nating malusog ang kinabibilangan nating iglesia. Nagiging intentional po ba tayo para tulungan ang iba sa paglago sa kanilang pananampalataya? And naiintindihan po ba natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagiging church o pagiging bahagi ng katawan ni Kristo? Na sa atin po bang mga pakikisama, sa atin po bang pakikibahagi at pagkilos sa loob ng kalipunan, nakatitiyak ba tayo at naihahanay ba natin na lahat ng ating mga pagkilos ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos? Mga mahalagang tanong po yan na kailangan nating pag-isipan at pagkaminsan subukang sagutin sa pamamagitan ng mga katuruan mula sa Biblia. Ang ating aralin po ay may title na Naging Bahagi ng Tahanan ng Diyos o Ginawang Kabilang sa Kanyang Sambahayan. Ang mga pangunahing talata nga po ay magmumula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso dito sa chapter 2, simula sa verse 17 hanggang verse 22 ang atin pong tatalakayin. Ang gagamitin naman nating mga version ng Biblia sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at meron tayong babasahin na ilang Revised Tagalog Popular Version. At sa English ay itong New King James Version po. Sa ating talakayan, may tatlong bahagi o 3 major points tayong titingnan. At sa bawat bahagi ng pag-aral natin sa mga piling talatang ito, pag-isipan po natin kung ano yung itinuturo sa atin ni Pablo at ano naman yung aplikasyon natin, hindi lang sa individual, no, kundi sa sama-sama nating pamumuhay bilang iglesia. Ano yung itinuturo sa atin ng mga piling talatang ito at ano yung aplikasyon natin bilang isang iglesia. Una po nating tingnan ang verse 17 at verse 18 at alalahanin natin na tayo po ay dati nung wala pa tayo kay Kristo, tayo ay outsiders. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng Panginoon, kabilang na tayo sa sambahayan ng Diyos. Pero tandaan po natin na lahat ng yon ay pagkilos ng Diyos. Hindi tayo yung unang lumapit, hindi tayo yung unang humanap ng kapayapaan. Sa halip po, ang Diyos ang kumilos sa pamamagitan ni Kristo na dumating sa atin ang Panginoon at ipinangaral ang kapayapaan para makalapit tayo sa Ama. Dito tayo magsisimula sa unang punto. Dumating at ipinangaral ang kapayapaan. Ito yung mabuting balita ng ginawa ng Amang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yung makatanggap tayo ng
kapayapaan at nagdulot sa atin hindi lamang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Diyos, hindi lang yung naayos yung ating nasirang relasyon sa Diyos, kundi nagkakaroon din tayo ng mabuting relasyon sa ating kapwa mananampalataya. Basahin po natin ang verse 17. At siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Ang tinutukoy dito na dumating at siya'y dumating, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, no? Naparito si Kristo at ipinangaral ang kapayapaan. Una sa, sabi dito, sa malalayo, yung mga hintil, yung tinutukoy diyan, at sa mga malalapit, yung mga Hudyo naman po 'yon. Kapag binasa natin sa meaning-based translation ng talatang ito sa Revised Tagalog Popular Version, ang verse 17, ganito ang pagkakasalin. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil at sa inyong mga Hudyo. Ganyan yung ibig sabihin po nung nasa malalayo at nasa malalapit. Dumating o naparito o he came. Posible po na tumutukoy ito sa pagkatawang tao ng Panginoon. Ito yung pagbaba niya mula sa langit para magkatawang tao at para mangaral dito sa mundo. Naparito at ipinangaral ang magandang balita ng kapayapaan. Kapag nababasa ba natin ito, kapag napapakinggan natin ang sinasabi dito na naparito at ipinangaral ang magandang balita ng kapayapaan, namamangha ba tayo sa katotohanan ito? No, isipin natin, nagpadala ang Diyos Ama, hindi ng anghel o ng kung sino man, para ibalita sa atin ang magandang balita. Ang ipinadala ng Ama ay si Kristo. Namamangha ba tayo sa katotohanan yan, or parang wala lang sa atin yon? Para bang wala lang na si Jesus ang pumarito, nagkatawang tao para ipangaral ang ebanghelyo? Wala bang epekto yon? Wala bang hindi ba tayo namamangha sa balitang yon? Kasi po sa lahat ng balita, ito yung nananatiling mabuti at magandang balita. Sabi naman po sa Lucas chapter 4 verse 18, ganito yung mababasa natin. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naapi. Nangyari ang tagpong ito nung pumunta si Jesus sa Nazaret. Pumasok siya sa isang sinagoga, araw yun ng Sabat, at sa kaugalian nila, nagbabasa sila ng banal na kasulatan. At ito yung nabasa ng Panginoon mula ito sa aklat ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 61 sa verse 1 at 2, at may kaunting echo o kaya bahagyang sanggunian mula sa Isaiah chapter 58 verse 6. Ang nakasulat po sa sulat o aklat ni Propeta Isaiah, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Ganyan yung nakasulat, ganyan yung nabasa ni Kristo. So, propesya ito na natubad kay Kristo mismo. Hindi lamang siya isinugo para magpalaya ng mga bihag, para magbigay ng paningin sa mga bulag at magpalaya sa mga naaapi. Lahat yan, lahat na nakasaad dito, natupad kay Kristo. Pero yung nais lamang nating bigyang diin dito, hinirang si Jesus para ipangaral ang magandang balita. No? Hinirang si Jesus upang to preach the gospel. At ang sinabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad sa John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsasabi at ang nangangaral dito. So clearly po, no, dumating si Jesus, nangaral ng ebanghelyo at nagbigay ng kapayapaan, nag-iwan
ng kapayapaan. Kaya kung babalikan po natin yung ating main verse, ang sinasabi, at siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan. Yung kapayapaan na ipinangaral ni Jesus, hindi lamang ito simpleng katahimikan. Hindi lang ito pagkawala ng gulo, kundi yung kapayapaang ito ay pagkakasundo sa Diyos at pagkakasundo sa kapwa. So, gusto ba natin ng kapayapaan? Yung totoong kapayapaan na hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, yun ba yung gusto nating peace? Kung gayon po, lumapit tayo at makinig tayo sa ipinapangaral ni Jesus na ebanghelyo. Mahalagang marinig nating lahat yung gospel dahil para sa ating lahat yung mabuting balita. Sabi nga po dito, kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Pinapakita dito yung panlabas nilang kalagayan. Yung mga hintil, malalayo. Bakit ganun yung description? Kasi wala silang covenant privileges katulad ng mga Hudyo. Sinasabi namang yung mga Hudyo, malalapit, pero ang pareho nilang kailangan yung marinig yung gospel. Yung malalayo at yung mga malalapit, ang parehong kailangan nilang marinig ay yung mabuting balita na ipinapangaral ni Kristo. Dahil yung mga hintil at maging yung mga Hudyo, spiritually po parehong malayo sa Diyos. So ang kailangan nila, ang kailangan nating lahat, marinig ang ebanghelyo. Ngayon, sa literal o personal, dumating nga kaya at nangaral nga ba personally si Jesus sa mga hintil at Hudyo dito sa Efeso? Na parang hindi, no? Maaring hindi nagpunta sa Efeso personally si Jesus para mangaral. Pero bakit at paano nasabi ni Pablo na nag-preach din si Christ sa kanila? Kasi sabi dito, and He came and preached. Maaring ang tinutukoy po dito, yung pagpapatuloy ng gawa ni Kristo. Sa pamamagitan po yun ng pagkilos ng mga apostol at pagkilos ng ibang mga Kristiyano. Sabi po ni Apostol Pedro sa kanyang pangangaral sa mga hintil. Basahin natin itong Acts chapter 10 verse 36. Mga Gentile, yung kausap ni Apostle Peter, nalalaman ninyo ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ng Israel, na ipinangangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo. Siya'y Panginoon ng lahat. Ipinadala ng Diyos ang kanyang salita sa Israel. Noon po, sa pamamagitan niya ng mga propeta, hanggang sa dumating si Jesus at nagkaroon ng mga apostol. At ngayon po, nakakarating pa din sa atin ang salita sa pamamagitan ng Biblia at sa pamamagitan ng mga pagsusumikap ng iba para maipalaganap ang salita ng Diyos. Ano po yung dala ng salita ayon dito sa talatang ito? Magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya po, sa pamamagitan ng pangaral ng mga apostol, sa pamamagitan ng mga kasulatan, at mga pangangaral ng mga karakter ng mga piling mga tao na nasa Biblia, at maging sa pagkilos ng mga kapwa natin mananampalataya para maipalaganap ang ebanghelyo, patuloy pa rin po natin magpahanggang sa panahon natin ngayon ay patuloy nating naririnig si Kristo na nangangaral ng magandang balita at naghahatid sa atin ng kapayapaan. At alam po natin ang kapayapaang tinutukoy dito, higit pa sa kapayapaang iniisip nating mga tao. Yung peace through Jesus Christ, ito yung naiayos na relasyon, ito yung naibalik sa mabuting kalagayan, yung relasyon ng isang makasalanang tao sa isang banal na Diyos. Kaya mga kapatid, ang mensahe po malinaw. Kung wala pa tayo ngayon kay Kristo, ito yung panahon para tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nang sa gayon po, maranasan natin itong magandang balita ng kapayapaan. Ngayon, kung ikaw naman po ay nasa Panginoon na,
Ipamuhay mo po ang katotohanan ng sinasabi dito. Yung huling part ng verse na ito. Siya ay Panginoon ng lahat. Kung ikaw, sinasabi mong nasa Panginoon natin, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ipamuhay mo po ang katotohanan ng sinasabi dito. He is Lord of all. Ibig sabihin, si Jesus na ang dapat manguna sa bawat desisyon mo. Si Jesus na ang dapat manguna sa bawat gagawin mong paghakbang at sa bawat aspeto ng iyong buhay. Bakit po? Dahil siya ang Panginoon ng lahat. At sa verse 18 sa ating main text, Ephesians chapter 2, sapagkat sa pamamagitan niya, dahil kay Kristo, for through Him, kaya po tayo ngayon makakalapit sa Diyos. So, ang Panginoong Hesus lamang yung daan para makalapit tayo patungo sa Ama. Hindi yung mga panrelihiyong tradisyon. Hindi rin yung mga sarili nating pagsusumikap at mga gawa. Yung mga Hudyo po, hindi makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan o pag-practice nila ng mga religious ceremonies o kaya katulad ng mga pagtutuli. Hindi iyon ang daan para makalapit sila sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus lamang. Yung mga hentil naman, hindi rin makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan, kakayahan, anumang effort, matalino man sila, anumang mga pagsusumikap nila, hindi sila makakalapit sa Ama, kundi tanging sa pamamagitan niya lamang. Kaya sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay maipagkakasundo sa Diyos, tayong lahat. Ibig sabihin, yung mga Hudyo at mga Hintil, sa pamamagitan ni Kristo, may ipagkakasundo tayong lahat sa Diyos. Kapwa tayo makakalapit na patungo sa Ama. Both have access na dahil kay Kristo. Meron tayong daan, meron tayong access para makalapit tayo patungo sa Ama. Ang layunin ng pagkakasundo o layunin ng pagkaayos ng ating relasyon sa Diyos ay upang mailapit yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama. At ang paraan ng pagkakasundong yon, walang iba kundi si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus. Kaya ang sabi po, sa pamamagitan niya. Ngayon, ano po yung kailangan nating matutunan sa verse 17 at verse 18? Sino man tayo ngayon, halimbawa, ang tingin natin sa ating sarili ay malayo sa Diyos o malapit tayo sa Diyos. Sino man tayo ngayon, relihiyoso man tayo o pabayaman tayo sa ating pananampalataya, maayos man yung pamilyang nakagisnan natin o kaya magulo, maayos man yung ating mga kalagayan o magulo, ano man yung pinanggalingan natin, ano man yung sitwasyon natin ngayon, ang kailangan natin ay marinig ang ipinapangaral ni Jesus, yung tungkol sa Ebanghelyo, para makalapit tayo sa Amang Diyos. Kailangan nating lahat si Kristo. Kailangan nating lahat ang ginawa niya sa krus. Kailangan natin ang gospel dahil ito yung mabuting balita na nag-aayos ng relasyon natin sa Diyos, at yung Ebanghelyo ding ito yung magbubuklod sa atin na pag-iisahin tayo bilang bahagi ng isang katawan, bilang isang pamilya, magkakapatid kay Kristo. At kung yung gospel po o yung Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, na yung gospel po yung kailangan natin para maunawaan natin ang paraan para makalapit tayo sa Diyos, hindi po ba dapat nating palaging naririnig? Hindi ba dapat palaging ipinapaalala natin sa ating sarili at pinagtutulungang ipaalala sa isa't isa ang Ebanghelyo? Kung yung gospel ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan, kung yung gospel yung kailangan natin para maunawaan natin ang paraan para makalapit tayo sa Ama, dapat talagang palaging ipinapaalala at ipinaparinig sa atin ang gospel. Dalangin ko po para sa ating lahat. Kasama ako at kami sa buong konseho ng mga tagapagturo na huwag tayong magsawa na pag-aralan at pakinggan ang gospel. Na huwag tayong magsasawa na ulit-uliting ipaalala sa isa't isa ang Ebanghelyo. Dahil hindi tayo makakalapit sa Ama, walang kapayapaan kung wala yung gospel.
at walang tunay na pagkakaisa sa loob ng church kung wala ang gospel. Ngayon po, dahil sa pagkilos na ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi lang tayo nagkaroon ng kapayapaan, binago pa nito yung ating pagkakakilanlan. Sa ikalawang punto po ng ating aralin, makikita naman natin dito yung ating bagong identity. Hindi lang bilang isang individual Christian, kundi sa kabuuan bilang isang church. At makikita din natin yung pundasyon na tinatayuan ng church. So, basahin, pag-aralan po natin itong verse 19 at 20 naman para sa pangalawang punto ng ating pag-aaral. Ginawang kabilang sa sambahayan ng Diyos. So, dati po, tayo ay mga dayuhan. Dati po, tayo ay mga walang karapatan at hiwalay sa Diyos. Ngunit ngayon, ginawa tayong kabilang sa kanyang sambahayan. Verse 19, kaya nga, hindi na kayong mga dayuhan at banyaga. No, pinapaalala dito ni Pablo na meron na tayong bagong pagkakakilanlan. Na wala na yung luma, wala na yung dati nating kalagayan. Sabi po, you are no longer strangers and foreigners. Kapag dayuhan o kapag banyaga, halimbawa, nagpunta ka sa ibang bansa, kahit doon ka pa tumira, doon ka pa magtagal, doon ka nagtrabaho, doon ka umasenso, kahit sa ibang bansa ka pa matagal na naninirahan, pero Filipino passport pa rin yung hawak mo, dayuhan ka pa din doon. Wala ka pa ring rights at mga privileges katulad ng isang local citizen. Maliban na lang po kung isinusuko mo at naging citizen ka na ng ibang bansa. Magkakaroon ka na ng karapatan at pribilehiyo katulad ng isang lokal na citizen. Ganun yung sinasabi dito. Kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Hindi na kayo mga dayuhan. Ito yung sinasabi dito. Hindi na kayo mga banyaga. Meron ka ng bagong pagkamamamayan. Kasama doon sa pagkamamamayan na yon, yung karapatan at mga pribilehiyo na meron yung isang kabilang sa bayan at kaharian ng Diyos. So, hindi ka na outsider, kundi kaanib na fellow citizens among the saints. Yun na yung bago mong kalagayan. Hindi lang din isang ordinaryong mamamayan. Meron kang access sa hari. Kayo'y mga kapwa mamamayan, maramihan. Kaya po, hindi natin pwedeng isipin yung pagiging isang Kristiyano ay sa individual lang. Na wala pong Kristiyano na nag-iisa o Kristiyanong nagsusolo. Kung itinuturing mo yung sarili mo na isa sa mga anak ng Diyos, ibig sabihin, yung ibang mga anak ng Diyos ay mga kapatid mo. Dahil hindi ka nag-iisang anak ng Diyos. Hindi lang po ikaw ang anak ng Diyos. Dahil kay Kristo, meron tayong bagong citizenship. Meron tayong bagong pamilya. Ngayon, kapag usapang pamilya, lalo kapag malaking pamilya, minsan messy, minsan magulo ang malaking pamilya. Kaya, mahalaga po na alalahanin natin yung pundasyon ng ating corporate identity. Sabi ni Pablo sa kasunod na verse 20, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Dito po ay kinukumpara ni Pablo ang church sa isang structure na nakatayo sa isang matibay na pundasyon na inilagay ng mga apostol at ng mga propeta. At sino yung pundasyon na yon? Normally, syempre, ang sasagot natin, si Kristo Jesus. Tama naman yon. Ang Panginoong Jesus naman talaga ang pundasyon. Dahil sinabi ni Pablo sa unang Corintios, chapter 3, sapagkat walang ibang pundasyon na maaaring ilagay, maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Yan yung sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Pero dito sa sulat niya sa mga taga-Efeso, ang sinasabi ni Pablo, si Kristo Jesus ang batong panulok o cornerstone. Itong cornerstone, binabanggit din sa Isaiah chapter 28 verse 16 at cited din ito sa unang Pedro chapter 2 sa verse 6 at 7.
Ngayon, yung batong panulok o cornerstone sa construction sa panahong ito, isa po yan ang mahalagang parte ng pundasyon na nagbibigay tatag, na nagbibigay tibay sa building. So, ang maring nais ituro ni Pablo sa atin dito, ang hindi magigiba, yung hindi matitinag at hindi mabubuwag na pundasyon ng church ay si Kristo at ang katuruan ng Biblia tungkol kay Kristo. Tungkol sa kanyang mabuting balita, no? Tungkol sa gospel, sa ebanghelyo. Ang isang bahay po o building na walang matibay na pundasyon, madali yan na masira. Kahit kagaano pa yan kaganda yung disenyo, kahit gaano pa yan ka magandang tingnan, pero kung mahina yung pundasyon, hindi yan tatayo ng matagal. Ganyan din po ang iglesia. Ang pundasyon, hindi tao, hindi tradisyon, hindi kultura na taliwas sa aral ng Diyos, kundi ang pundasyon po, si Kristo Jesus, ang kanyang ebanghelyo, ang gospel. Ano ngayon yung dapat nating matutunan sa dalawang talata na ating binasa dito sa verse 19 at verse 20? Yung ginawang kabilang sa sambahayan ng Diyos. Pahalagahan po natin yung ating bagong pagkakakilanlan bilang mamamayan at bahagi ng tahanan ng Diyos. Huwag nang mamuhay na parang dayuhan, kundi mamuhay bilang tunay na mamamayan ng mga banal. Maging tapat na magkakapatid sa Panginoon. Iwasan po yung kasalanan na sisira sa pamilya ng Diyos. At tumayo sa tamang saligan. Yung ating buhay Kristiyano at sa kabuuan bilang isang iglesia, dapat po nakabatay kay Kristo. Yung ating buhay Kristiyano at kabuuan bilang isang iglesia, dapat nakabatay sa salita ni Kristo. Hindi sa sariling opinyon, hindi sa kaugalian ng mundo. So mga kapatid, mula sa pagiging dayuhan at mula sa pagiging walang karapatan, tayo po ay ginawang mamamayan. Tayo po ay ginawang mga anak at kabilang sa sambahayan ng Diyos. At lahat ng ito dahil kay Kristo na siyang ating batong panulok. Kaya po sa ating pamumuhay, ipakita natin na tunay nga tayong kabilang sa tahanan o sambahayan ng Diyos. May mga bago tayong may bago tayong identity, may bagong pagkamamamayan, may bagong buhay at may matibay na pundasyon. Sa unang punto po, natutunan natin na tayo ay pinagkalooban ng kapayapaan kay Kristo at sa kasunod tayo ay ginawang kabilang sa sambahayan ng Diyos. Sa ikatlong punto naman, ang mas malalim na larawan ng Kristiyano bilang iglesia. Sa number 3, isang banal na templo sa Panginoon. Ang isang ibig sabihin nito, hindi lang tayo pamilya o magkakapatid, kundi tayo ay sama-samang ginagawang tahanan ng presensya ng Diyos. So verse 21, sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti. Sa Kanya, in whom, yung pundasyon nakalatag na. Isang matibay na pundasyon yung kinatatayuan ng gusali o church. Walang iba kundi si Kristo yon. At sinasabi din dito, the whole building being fitted together. O yung buong gusali nakalapat na mabuti. Ang ibig sabihin, yung bawat bahagi o yung bawat mananampalataya ay nasa tamang lugar, nakalapat na mabuti. Ang bawat isa ay sama-sama, hindi kanya-kanya. Ngayon, walang aksidente kung nasaang bahagi tayo. Walang aksidente kung nasaang parte tayo ng gusali. Lahat tayo may layunin. Ang bawat isa sa atin, inilagay sa tamang posisyon sa gusali. Kahit gaano kaliit man yan o gaano man kalaki yung bahagi mo, sa kabuuan, mahalaga ka, mahalaga ang bawat isa bilang parte ng gusali o templo ng Panginoon. Ang emphasis nito, ang bawat miyembro ng church magkakadikit, nakalapat na mabuti, magkakakonekta, nagtutulungan para sa paglago ng church. Na hindi lang din tayo nakakonekta kay Kristo,
konektado din tayo sa isa't isa. Bawat miyembro ay mahalagang bahagi ng church. Magkakakonekta para mapatatag ang iglesia, nakalapat na mabuti. Pero yung gusali o church, hindi pa tapos yung construction. Patuloy pa itong itinatayo, sabi dito. At lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. So, grows into or growing. At ang layunin, paglaki o paglago tungo sa pagiging banal na templo sa Panginoon. Patuloy itong proseso ng paglago, proseso ng kabanalan, at proseso ng pagsunod sa Panginoon. Kaya po, yung iglesia, hindi lang yan isang organization, hindi lang siya isang samahan, hindi lang siya isang building, kundi spiritual na tahanan ng Diyos. Na hindi lang tayo templo sa pangalan, kundi pinananahanan tayo ng Diyos. Ang layunin po ng ating pagsasama-sama bilang magkakapatid ay matulungan ang isa't isa na lumago sa kabanalan, lumaki tungo sa pagiging isang banal na templo. At nakapaloob diyan yung paglaban sa kasalanan, yung mamuhay na ang buhay ay nagbibigay papuri at nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. At kaugnay niya sa verse 22, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo. Muli po, image pa rin ito ng construction na unfinished building project. Yun yung image dito ng church. Hindi pa tapos ang Diyos sa iglesia. Marami pang kailangang ayusin. At hindi mangyayari ang paglago kung hiwa-hiwalay tayo. Sabi dito, you are also being built together. Mangyayari yung paglago kung hindi tayo hiwa-hiwalay. Kung tayo ay magkakasamang itinatayo. Para saan? Ano yung goal? Sa ginawa po ni Kristo, totoo na ipagkasundo na tayo sa Amang Diyos. Objectively o sa katotohanan, nakakalapit na tayo sa Ama. Pero sa ating pamumuhay at sa ating personal na karanasan, hindi pa talaga natin fully nararanasan yung pinakamalapit na relasyon na maaari nating matamo sa Diyos. Ano po ba yung nais ng Diyos sa atin? Sabi dito sa talatang ito, upang maging tahanan ng Diyos. Kung pag-iisipan nating mabuti, napakaraming pagpapala pala yung tinanggap natin mula sa Diyos. Una, tayo ng mga kaaway ng Diyos, pinatawad niya. Malaking pagpapala yon. Pangalawa, tayo ng mga walang pag-asa, itinuring at binigyan ng karapatan na maging mga anak niya. Again, isang malaking pagpapala. At ito pa, ayon nga sa sinasabi dito, a dwelling place of God. So, hindi lang pala fellowship with one another ang purpose ng church. Kasama yon, pero higit pa doon, ito yung fellowship with God. Yung panahanan tayo ng Diyos. Yung maging tahanan tayo ng Diyos. So, ano po ang itinuturo sa atin ng dalawang huling talata na yung verse 21 at verse 22 na isang banal na templo sa Panginoon? Ang layunin po ng church, lumalim sa relasyon sa Diyos at lumago sa kabanalan ang isa't isa. Mangyayari po yan kung nakakabit tayo kay Kristo. Kaya po sa ating mga pagtitipon sa bawat lokal at sa pagtitipon ng buong kalipunan, mga kapatid, magkatipon po tayo hindi para ma-entertain lang. Magkatipon po tayo hindi para magawa lang yung duty natin at hindi din para maipakita lang na nagagawa natin yung mga gusto nating gawin sa ating mga ministeryo. Higit po sa lahat ng ating mga ginagawa ay maranasan natin yung ating relasyon sa Diyos, yung maitanghal siya at maitanghal yung kanyang mga dakilang gawa sa buhay natin. Na sa ating mga pagtitipon at patuloy na pagbabahagi ng ebanghelyo sa isa't isa ay mailapit pa natin ang bawat isa sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At kung nais po nating lumago sa pananampalataya at kung nais po nating maranasan ang pagkilos ng Diyos, makakatulong po ang church. Hindi mo kailangang mag-isa sa buhay Kristiyano. Mga kapatid,
mula sa pagiging malayo sa Diyos, tayo ngayon ay naging malapit dahil kay Kristo. At dahil din kay Kristo, hindi na tayo mga dayuhan, kundi itinuturing na tayong mga anak ng Diyos. Kabilang sa kanyang sambahayan, nakatayo sa matibay na pundasyon at isang banal na templo ng Panginoon. At bilang templo, magpatuloy tayo sa paglago sa kabanalan. Magpatuloy tayo sa paglago sa pagkakaisa tungo sa pagiging tahanan ng Diyos. So, alagaan po natin at pahalagahan yung ating pamilya sa pananampalataya at ipamuhay po natin yung pagiging banal na templo ng Panginoon at bahagi ng tahanan ng Diyos. At ito po sa Ephesians chapter 2, itong verse 17 at hanggang verse 22, na ipakita ni Pablo yung pagkilos ng Amang Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng Ebanghelyo at dumating sa atin yung kapayapaan. Merong pagkakasundo sa relasyon sa Diyos at merong kaligtasan. Meron tayong buhay na walang hanggan. At masasabi po nating merong church. Universal man yan o local church, merong church. Ingatan po yung bagong pagkakakilanlan na tayo ay ginawang templo ng Panginoon, naging bahagi ng tahanan ng Diyos. Kaya po ang panawagan sa bawat isa, no, sa mga elders, sa mga tagapagturo, sa lahat po at bawat bahagi ng iglesyang ito, magtulungan tayo sa pagsusumikap na lumago at lumalim pa sa pagkaunawa at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Panghawakang mabuti at paniwalaan ang magandang balita ng kaligtasan. Magtulungan po tayo na may pagpatuloy ng iglesyang ito ang tapat na ministeryong nakasentro sa mabuting balita ni Kristo. Isang iglesia na nakatayo sa matibay na pundasyon na si Kristo Jesus, ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Isang iglesia na nakasentro sa pagtuturo ng mga tamang doktrina. Taglay po yung pagpapakumbaba, yung pag-ibig, yung pagmamalasakit at masayang pagpapasakop sa Diyos. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito ang ating gawain. Tayo po ay muling manalangin.